Malalaking tao at dating may posisyon sa gobyerno ang mga kasosyo sa negosyo nang iniuugnay sa umunoy pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Base po yan sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC. Kabilang narito sina dating Congressman Prospero Pichay at dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Hermogenes Esperon. Depensa naman ng mga dating opisyal, lehitimong negosyo ang mga ito at wala daw kinalaman sa pork barrel ng mga mambabatas. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa records ng Securities and Exchange Commission, isa si dating Surigao del Sur Congressman Prospero Pichay sa lumalabas sa kasosyo ng mga Napoles sa dalawang korporasyon. Incorporator ng Surmine Corporation si Pichay sa records ngayong taon kasama si Jaime Napoles, asawa ni Janet Napoles, na inuugnay sa umano'y pork barrel scam. Presidente naman si Pichay ng isa pang korporasyon ng Asia Prime Energy Development and Supply Corporation, kung saan incorporator at chairman of the board si Jaime Napoles. Ayon kay Pichay, bagamat bagong tatag na korporasyon lang ang dalawa, matagal na niyang kilala ang mga Napoles. Before I entered politics, kilala ko na yan sila. Malaki yung coal mine nila sa Indonesia. Nung congressman siya, wala raw siyang naging transaksyon sa mga Napoles na may kinalaman sa kanyang pork barrel o PDAF. I'm just surprised that they have been linked to this PDAF scam. Dahil 9 years naman akong congressman, di ba? But never na lumapit sa amin yan or sa akin yan. Na may mga NGOs yan. Ayon sa abogado ng Surmine Corporation na si Attorney Victor Rodriguez, nag-uumpisa pa lang ang korporasyon nila at legal ito. Mining operation ang negosyo nila at wala silang kinalaman sa pork barrel fund ng mga kongresista dahil may sarili silang pera. Sa isa pang korporasyon, may kasama ang mga Napoles na mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang Asia Star Power Resources Corporation na tinayo noong 2011. Incorporator ang mga Napoles dito, kasama si dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon. Sa isang email, kinumpirma ni Esperon na nahalal siya bilang President at CEO ng kumpanya noong 2011. Lehitimong negosyo raw ito ng pagbebenta ng coal mula Indonesia. Pero binitawan niya ang negosyo noong July 2011 nang maramdaman niya na hindi pa handa ang ilang kasama na maglabas ng kapital para sa operasyon nila. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit may address sa Discovery Center sa Ortigas. Pero nang puntahan namin ang gusali, sabi ng receptionist doon, tanging ang JLN Corporation lang ang may opisina doon noon, pero nagsara na. Ang nakalista namang opisina ng Surmine Corporation sa City and Land Mega Plaza, opisina ng law office na nag-incorporate sa nasabing korporasyon. Kinuna namin ang pahayag si Napoles sa pamamagitan ng abogado nitong si Lorna Kapunan, pero hindi pa raw handang magsalita si Napoles hanggat di nila nababasa ang mga dokumento mula sa SEC. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.